kain po tayo. Ako po ay labis na nagagalak na ipaabot sa inyo ang aking paanyaya na makiisa, makisaya sa Anilag Festival 2024. Tara na sa Laguna! And now, to give us a welcoming remarks, may we invite our dynamic and supportive Provincial Administrator, palakpakan po natin si Atty. Dulce H. Rebanal. Thank you very much, Yael. To our Honorable Governor, ang nagsimula ng serbisyong tama, Governor Ramil Laurel Hernandez. To our Honorable Congresswoman, ang magtutuloy ng serbisyong tama, Gobernadora Ruth Mariano Hernandez. To our official candidates of the Binibini and Ginoong Laguna, to our esteemed media partners, and of course to my colleagues in the provincial government, Pam Baon and Chris Sanji and Alvin Seho. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the 2024 Anilag Press Conference and to the official sashing ceremony of the Ginoo and Bining Laguna. We are thrilled today to be here with you to celebrate and showcase the vibrant spirit of the 2024 Anilag Festival. This annual event showcases our tradition, culture, and innovation that defines our community. Throughout this conference, we are happy and excited to share with you updates, insights, and highlights of what promises to be an unforgettable festival experience for 2024. Thank you everyone, to all of you. We are happy that you are joining us today, and we are happy that you are supporting Anilag Festival all these years. I hope that you are going to join us from March 10 to 17, 2024. Again, to everyone, thank you very much. Good afternoon and welcome. Thank you so much once again to our dynamic and supportive Provincial Administrator, Atty. Dulce H. Rebanal. And now, this time, may I invite everyone to please lend your attention as we hear the message ng magpapatuloy ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Palakpakan po natin ang ating Gobernadora, Ruth Hernandez. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Of course, to our Provincial Administrator, Atty. Dulce Rebanal, Ma'am Pam Baon, Sir Sanji, Sir Alvin, of course, aking katuwang sa buhay at paglilingkuran, Governor Ramil Hernandez, to our media partners, at sa lahat po ng ating official candidates ng Ginoo at Binibining Laguna, to each and everyone po, muli magandang hapon, mapagpalang araw po. So, today po, proud po kami na i-present kayo sa inyo. Officially, we will be presenting the mother of all Laguna festivals, ang Anilag Festival 2024. Na ito po ang bihikulo natin to showcase ang mga pinagmamalaking produkto, pagkain, natatak Laguna. Dito nyo lang matatagpuan sa lalawigan. And of course, i-promote ang tourism industry ng ating lalawigan, ng ating mga tourist spots, tourist destinations, kabahagi na rin dyan ang mayamang kultura, history ng lalawigan ng Laguna. And of course, ang ating mga beautiful people here in our province. So, umaasa po kami na through your help, through your support, na i-promote ang Anilag Festival, we will be able to accommodate and talaga po marami na mag-imbisita mga local and foreign tourists in our province.
na ito po yung makakapag-spur ng economic activities po ng ating lalawigan. Dahil tiyak, buhay na buhay ang ating mga businesses in the whole province. Ano po? Dahil ngayon ang gusto natin, ano po, mag-promote ang ating lalawigan, ang ating mga produkto, at tiyak matutulungan natin ang ating mga businesses in the province of Laguna. So excited na po ako, mapagtalakayan natin ang nakapaloob, ano po, kung ano ang mga exciting activities, fun activities po na we will offer, na ito po ay mas bongga, mas maganda sa mga previous Anilag po natin. So excited na po kami, and I hope all of you are excited too, and help us promote Anilag 2024. Mabuhay po kayo, God bless everyone. Thank you so much. Muli ang magpapatuloy ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna, Honorable Ruth Hernandez. Atin naman pong pakinggan ang isang espesyal na mensahe mula sa ating ama ng lalawigan ng Laguna, ang nagsimula ng serbisyong tama. Palakpakan po natin, Honorable Governor Ramil Laurel Hernandez. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating media partners, kay Atty. Dulce Banal, ang ating provincial admin, kay Mang Bang, ang ating head ng Kalikato, and of course, the First Lady of the Province of Laguna, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, head of PIO, Mr. Sanjit, at sa lahat po ng ating mga candidates, Ginoo at Pinipining Laguna, and sa lahat po na nandito, magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong umpisahan ang aking speech, pasasalamat sa bawat isa sa inyo dahil kaya ng dati, magmula pa lang nung aking first year being a governor ay nandiyan na kayo, sumusuporta sa Anilag Festival and sa lahat ng mga programa at proyekto ng probinsya ng Laguna. At makakaasa kayo na itong Anilag Festival 2024, kung hindi man siya maintained noong mga matataas na quality ng ating mga ipipresent noong mga nakaraang Anilag Festival, ang ating goal lagi dito ay mag-level up. Kaya makikita niyo yan dito sa darating na March 10 to 17. And again, kailangan namin ang suporta ng bawat isa para mas i-promote ang ating Anilag Festival kasama. Of course, kapag na-promote ang Anilag Festival, kasama na mapopromote dito ang lahat ng pinagmamalaki ng probinsya ng Laguna. So yun lang, maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po muli ang nagsimula ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna, Honorable Governor Ramil Hernandez. And at this point, the floor is now open para sa ating Anilag Festival 2024 Press Conference. To all our invited and guest media, the floor is now open. Ako po ay labis na nagagalak na ipaabot sa inyo ang aking paanyaya na makiisa, makisaya sa Anilag Festival 2024. Tara na sa Laguna! Address to Atty. Rebanal. Last year on the Anilag Festival event, there are several motor napping incidents happened right on our in Santa Cruz area. I really thought whether it's allegedly or something that somebody might be eating some tawagin ay sabotahe. But how you will address this particular problem and how you will ensure the public that this will not be again? Thank you for that question. So there was an incident last year, but we were able to manage it effectively. For this year, one of the primary concern of
Governor Ramil is to ensure the safety and security of our public who are coming to Anilag Festival. And because of that instruction, we have closely coordinated with our PNP, with the Philippine Army and the Philippine Army Reservists to ensure that our public will be truly protected when they go to Anilag. And we have also devised a security and management plan to ensure that the safety and security of those people who will be coming will really be protected. Yes, sir. Thank you. Okay, thank you, Armin. That's Arman Cambe from the WIC. Catherine Go from Opinion. One question and one follow-up, please. Thank you. Good afternoon po. I am Catherine Go from Opinion. And sabi nyo, mas pinalevel up. Every year for Anilag, mas pinalevel up. Ano po ba may mga bago po ba tayong mga activities, programs, or may mga dati po tayong mga programa o aktibidad na mas pinalevel up this 2024 Anilag? Hello, Ms. Kat. Yes. So, to answer po your question, yes, nag-level up po lahat ng mga events ng Anilag this year. Nandyan po yung ating mga staple events like yung mga pinagsasalihan po ng ating mga LGU like the Trade Fair booth and the street dancing competition and the flat float competition. Kung mapapagawin po kayo sa Santa Cruz, makikita nyo po na ginagawa na po ang mga Trade Fair booth at makikita nyo po kung gaano kaseryoso ang ating mga LGUs na lalo pang pagandahin ang kanilang mga trade fair. Aside po dyan ay nagpasok po kami ng mga bagong programa kagaya po ng Kapagkainan. Ito po ay isang food exhibit ng 10 sa mga kilalang pamilya sa Laguna kung saan ay ipapakita nila ang kanilang mga heirloom recipes. And isa pa po sa mga bago nating mga programa or events sa Anilag ay ang tattoo competition kung saan ay mga tattoo artists naman from all over Laguna ang sasali. So marami pong mga bagong events at marami rin pong mga nakasanayan na po at inaabangan nating mga event. Of course po, nandyan po ang Ginoo at Binibining Laguna at nakikita nyo naman po sa mga kandidata natin dito sa likuran kung gaano po rin nag-level up ang kanilang mga kagandahan at pagwapuhan. So yun lang po, andyan na rin po ang Mr. and Mrs. Laguna, ang ating pong gay queen and lesbian king, ang lolo at lola po, nandyan din po ang pageant at marami pa pong iba. Follow-up ko po, please. Dagdagan ko lang, Ms. Pam, nakalimutan mo yung ating fishtahan. May fishtahan din tayo. That's part po ng events or one of the activities natin for Anilag Festival 2024. Kasi alam po natin marami po sa ating mga mamamayan na engage po in fishing. At ang yaman ng ating Laguna Lake ay nakukuha yung ayungin. At meron tayong part ng ating programa, parang installation art ng ayungin. So, that's something na interesting. Kahit ako, sabi ko nga kay Ms. Pam, sayang, dapat pinasok natin ito sa Guinness Book of Record na it's an artwork na ilalagay ayungin. At malaki siya, parang size ng isang LED wall. So, maybe in the future, pasok natin sa Guinness Book of Record. But that's something interesting. Ano po? Yan ang pinagkikitaan na marami sa ating mamamayan, yaman ng ating lalawigan, at yan ang ani ng Laguna. At isa sa ani ay ayungin na talagang pinagmamalaki natin at yaman ng ating Laguna Lake. So, kasama yung feature ito sa Anilag Festival. Okay, follow-up ka. Okay. Meron po kasi kanina nakita ko yung last year, no, kung saan nagmo-model or binomodel ng mga mayora ng ating mga na municipality and cities dito sa atin, yung mga design ng ating mga local designers. So, nakita ko kayo na proud si Go kaya Gobernadora. So, meron po bang pagbabago sa mechanics ngayon sa pag-showcase ng ating mga local designers? Sweetheart, actually, the same then that we will be featuring the works and creation of our local designers. Now, it will be showcased and modeled by our no less than the mayoras of the province of Laguna. What is different now, hindi kagaya the last time, lumabas lang sa stage at para yata i-pepper-app ko na masisirang surprise. But now po, isang pinagmamalaking tradisyon at kultura ng Pilipino ang ating pong i-highlight sa gala
magiging sagala ang mga mayores. I-showcase ang mga creations ng ating local designers at maglalakad sila from a certain point, basta iikot sila, matching with arco, kumpleto, just like po yung traditional natin na sagala. So kaya kita nyo, buhay na buhay ang rich culture ng ating lalawigan, ng ating bansa, and showcasing the creations po ng ating magagaling na local designers na pinagmamalaki natin here in our province. Ilang local designers, Ms. Pam? Meron po tayo 9 local designers na yun pong mga gawa nila, yun ang isusuot po ng ating mga mayores. Okay. Thank you. Thank you. Sir Noel Alamar, DCMM sa Estrenta. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po ang inaasahan po ba natin ang magiging epekto ng festivities dali ng trafiko? Yan po yung unang question. And number 2 question, saan po ang magiging sentro ng selebrasyon? Meron po bang magiging selebrasyon sa bawat bayan o syudad o nakasentro sa Santa Cruz? Hello po, good afternoon, Sir Noel. Yes po, meron po na inayos kaming programa para po sa traffic management. So, together with our traffic management team po, nakapag-devise na po kami ng traffic management plan kung saan po dadaloy ang mga sasakyan papasok at palabas ng provincial capital. Ang mga events po kasi ay mangyayari lahat sa provincial capital from day 1 to day 7. But yung mga malalaki pong events, like for example, our People's Night and the Music Festival, since we are really concerned about the traffic in the area, inilipat po niya with the direction from our governor, inilipat po namin siya sa sports complex po sa Santa Cruz din. Dahil doon po mas maluluwag ang mga kalsada, hindi po siya main thoroughfare ng Santa Cruz at mas malaki po ang area para mapagtausan po yun. Pagdating naman po sa parking, nakipag-ugnayan po kami sa LGU ng Santa Cruz, sa mga barangay tanod at sa mga nakapalibot po na parking areas sa Kapitolyo para po buksan nila ang kanilang mga parking spaces para po sa ating mga turista. Dahil sa loob po ng Kapitolyo, since nandun po yung major events po natin, medyo limited po ang parking slots, but we also did a parking plan para sa ating mga VIP, sa ating mga bibisita, and in and around the capital po, marami pong parking spaces na pwede po puntahan ng ating mga tourists. Thank you, Sir Sen Trinidad. Sen. Ito sa kita. Good afternoon, ma'am, sir. Sen Trinidad, Philippine News Agency. Ma'am, since bagong Pilipinas, tourism is one of the hallmarks na inano natin. Could we have figures to expect against last year para sa ating tourism influx? And one of the sa tourism is yung transport nila and visiting. Do we have prepared for that for the local or the foreign tourists for that? Okay. Thank you, sir, for that question. So, yung influx po kasi talaga ng mga bumibisita sa Anilag Festival, it increases as time passes by. Usually, last year, we received around 20,000 to 30,000 guests a day. Mas malaki po yan during People's Night. But ang kagandahan po nito, kapag po tatanungin nyo in terms of accommodation, what is nice about Laguna, especially Santa Cruz, it's just 2 hours away from Manila. So, enough naman po ang accommodation in and around yung mga katabi po ng mga municipalities ng Santa Cruz, but enough na rin po ang 1 whole day for people to go to Laguna, experience the Anilag, and then go back home sa Manila kung doon sila manggagaling or manggagaling sa 1st District or sa 4th District. But if ever somebody asks us, kung kunyari, for example, judges and some guests about accommodations that we have in the area, meron naman po kami na ibibigay. Since Anilag is ani ng Laguna, is not only product, it's not only food, also people. Dito ba ang ating Ginoo at ginang ng Laguna ay marami na tayo on records na we reach a level of success in their own right and start sa Laguna. Do you have some records for that? Yes, madami na po, sir.
especially sa mga beauty queens po. Ang pinaka-recent po natin, we have Miss Eunice Deza. She was our 4th runner-up in Binibining Laguna 2023, and now she is the official candidate to Miss Universe. So, as for people po kasi talagang nagiging harvest po ang bayan ng probinsya ng Laguna. Konsehala Leren Bautista of Los Baños. She started po sa Binibining Laguna. At siya po ay Miss Globe. Miss Globe, ano? Si Miss Ariela Arida is also a runner-up finalist of Binibining Laguna. At alam naman po natin na siya po ay one of the winners din ng Binibining Pilipinas Universe. Diba po? One of the runners-up. Okay, so Miss Universe 2. Okay. Madami na. Yes. And Sir Alden Richards. Si Sir Alden is also a product of Ginoong Laguna. At alam naman natin ngayon, famous actor siya. Who else? Sorry baka may makapagpaalala pa. Madami kasi, too many to mention. Okay, thank you, ma'am. Leia Bota from Business To answer also yung question is about transportation. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa different cities and municipalities po ng ating lalawigan. At ang mga mayors po are providing transportation also po para sa kanilang mga kababayan para i-transport, lalo na po those na mga kalahok o participants sa mga iba't ibang events and activities po sa kanilang festival. So, dagdag lang po. Thank you, ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Question po. Hi, hello po. I'm Leia po from Business Mirror. My question is, how does the Anilag Festival contribute to the local community and economy? Of course, ang Anilag Festival ay promotion ng tourism natin. And of course, pag tourism ang pinag-usapan, kasama na dyan yung mga negosyo and economy. Mas maraming mga bumibisita sa lalawigan ng Laguna. Of course, mas marami ang nakikinabang dahil sa ekonomiya ng probinsya, may contribution siya. Yun lang pagbili ng mga products ng Laguna, of course, mga accommodations, yung mga tourist spots ng Laguna, lahat yan nag-contribute sa economy ng Laguna. Once na pumasok sila sa lalawigan ng Laguna, of course, gagastos sa sila dyan. So doon na nabubusa ang economy ng probinsya. Thank you very much po. Levi? Magandang hapon, ma'am. Also, ito, pulso ng Batas at Kalaman program host sa J101.5 Big Radio every Saturday, 1 to 2:30. At kanina, ma'am, binaisyo niyo yung ayungin na pwedeng i-showcase. Sa ngayon ba, kasi ang pag-aaral ng UP, ang ating Laguna Lake ay nagiging septic tanks ng mga nasa ibang lugar. So, paano natin may showcase yun sa ani ng Laguna kung may pag-aaral na ba regarding dito? At doon sa safe ba nakainin yung ayungin? Kasi ayon sa DNR, medyo polluted na yung lalawigan ng Laguna. At kung naturisa na yung dredging, baka luminis yung tubig. At pangalawa, ma'am, plano nyo na yung center ng tourism hub ay sa bayan ng Pai tatayo. Maybe hope next year, meron na tayong tourism hub ayon kay Ma'am Pamela. Anong pinudyos yun, tinignan sa plano ng tourism ay ang Pai yung magiging sentro. At pwede na rin may hotel doon, may cafe, kapihan, para yung ibang dadayo sa ay pwede nang ma-accommodate doon hanggang sa Santa Cruz na doon. Yan, ma'am. Okay, thank you, Sir Levi, para po sa inyong katanungan. Regarding po dun sa binabanggit nyo na ang Pai po will be the center of tourism. Totoo po, meron pong nag-request po tayo sa TEZA, si Governor po ay nag-request sa TEZA to establish Tourism Information, Heritage, and Trade Center sa Bae para po siya maging sentro ng tourism
considering na nandyan po siya sa second district. So yung first and second, third and fourth ay makikinabang po doon sa tourism center where we're going to showcase all the products, the tourism destinations po ng Laguna. Actually, ang status po niyan, we have already presented before the NEDA yung feasibility study to establish that tourism, trade, and heritage center. So, hinihintay na lang po natin ang approval para po ibaba yung budget. Ano po? Ang request po natin dyan, the request po ni Gov is about 120 million to fund the Trade and Tourism Heritage Center po sa bayan. Kasabay na rin po yung bagong munisipyo ng Bae doon kasi malapit yata doon itatayo. Tama po. Itinatayo na po ang munisipyo ng Bae. Very good. Ano kasi po? para hindi na sa loob yung traffic sa ilang tao. So, yes, sir. Regarding naman kung sa ayungin, ano po yung ating pag-aaral dyan? In all fairness po, Sir Levy, kasi po, actually, this is a project po ng ating FAES, ng Agriculture Office natin sa Pulit Sir Marlon Tobias. That's why nga po, may mga ganyang usapin. That's why po, i-showcase siya dito sa ating Anilag Festival para po mawala yung scare na yan o mga alinlangan natin about that. Kasi nga po, dito i-feature na dinaing ang ayungin. Ano po? So, ito po ay part ng program ng Anilag at part po ng programa ng ating Agriculture Office ng FAES ng Provincial Government. Kasi marami po sa ating mamamayan na po, ating mga fisher folks, na ito ang pinagkakabuhayan. Ano po? Itong ayungin po na nakukuha from Laguna Lake. Thank you. Okay, Sheila from Laguna Patrol. Yes, good afternoon po. Sheila from Laguna Patrol. Good afternoon, Congro and Governor Ramil and to Attorney Rabanal and Ms. Pam. Bago po sa pag-talk natin sa lalawigan ng Laguna, we got a data na nung isang taon po na Anilag Festival, yung ating chinelas sa Liliw, yung po kanilang booth, yung po chinelas doon, they got 1.7 million sales last year. And ito po yung isang magandang ininutulot ng Anilag Festival na itaas po yung sales ng mga tao po na nagpa-participate sa Anilag Festival. Paano po tinutulungan ng province of Laguna ng ating pong pamahalaang panlalawigan na masustain po yung mga industriya ng bawat bayan? Ano po yung programa natin para matulungan sila na masustain po yung industriya na yun po, para maka-attend din sila sa Anilag Festival? Thank you, Ms. Sheila. So, tama po yung sinabi ni Gov, nag-open po tayo ng opportunity sa international market together with our DTI. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila. Just last year po, nagpunta po ang trade mission sa Paris para po i-introduce doon ang mga produkto rin po ng Liliw at ang produkto ng Lumban. Embroidery po ng Lumban. Aside from dito po, nakikipag-ugnayan pa rin po ang Kapitolyo sa LGU po para mabigyan po ng additional na mga trainings, programs ang ating mga artisans sa mga probinsya ng Laguna. Share natin sa kanila. Di ba ang provincial government, meron tayong initiative na to bring the trade fair natin, exhibit na yan, to different places. Meron na tayong nangyari in the gate, the port, diba? So the port na in-invite natin yung mga local businesses natin dito na mga yung local products i-showcase sa ating mga trade fair exhibit na ginagawa outside Laguna. And there, na-promote natin ang different products natin. So binanggit ni Ma'am, nakarating din tayo sa Paris, sa Milan, showcasing our local products. And here in the Philippines, ginagawa din po natin yun. Na tayo po ay nai-invite to different places at dala-dala natin ang mga pangunahing produkto na pinagmamalaki here in the province of Laguna. Isa na po yun. Ang ating po mga chinelas, ang ating mga footwear, in Liliw, and of course, yung ating mga bags, also, ano po, Liliw din yun, no? Pila, water lily, made from water lily na bags, pati po yung made from wood natin, from paite, na mga bags din, mga wooden bags natin, and of course, the Budang Lumban. Ayan po, yung ating mga pinagmamalang produkto, pati po yun sa ating mga trade fair. Tama po. At Sheila, kahapon lang po, I was talking to DTI
kay PD Cristan, because of the trade mission that we did, Kong, alam niyo po, itong mga dinala natin doon ng mga MSMEs, patuloy yung contract nila with the foreign companies. At alam niyo magkano daw yung sales na nangyari doon sa trade mission in Europe? Naka 280 million. Okay, thank you, Sheila. Okay, last na tayo, Daniel from DCJE. Good afternoon po, Doc, po, Ms. Pam, and simple question lang po. So dami po ng mga activities, events po natin doon sa Anilag. Meron talaga doon na exclusive for Lagunenses, di ba? May activities po ba or event na welcome from outside Laguna? Opo, may mga events po tayo, kagaya ng practical shooting na invited po, open po sa lahat ng shooters all over the Philippines. Kaya nga po ito ay ang sanction ng Philippine Practical Shooters Association. So marami po, in-expect po natin yan, mga 400 to 500 shooters makikilaw. Thank you, Doc. Okay, any more? Last, Roy Tamandao. Doc, magandang hapon po at Congressman, kay Pampam, kay Atty. By the way, congrats ko po ang Laguna PNP is the best provincial office po ang PNP, particular sa ating mga kaibigan. Sir, hingin po sa inyong kalaman ay nagkatalaga daw po ng more than 500 police augmentation po sa Anilag Festival. Paano po natin ma-prepare po itong paghahanda ng PNP sa dami po na i-augment dito sa ating dalawigan ito sa darating na event for security purposes po. 500. Based po ito sa interview namin kay PD Unos kanina. Okay, lahat po ng police na makakatulong po natin dyan ay lahat properly instructed na meron talaga silang scheduling and meron din po tayong mga additional manpower support na galing po sa NGOs o galing sa ibang agency na may training pagdating po sa crowd control, kagaya po of course ng fire and kagaya din po ng reservists, yung army, and of course, other task force from different LGUs and barangay. So lahat po yan ay coordinated. And of course, nandyan yung ating LTO. So yung pong 500 natin, kasama na po yung mga added forces natin dyan ay matitripli pa po yan or more than sa lahat ng gagalaw para po sa kaayusan ng ating festival. Kay Congresswoman, Gobernadora. Yun pong kasama po ba dito yung Women's Month event natin sa Anilag? Actually po, meron kami, well, ang Anilag kasi for all ages, okay? For all ages, for all genders. Talaga po, we are for inclusivity. Yan ang gusto natin sa Anilag. When it comes naman sa ating kababayan, meron tayong Zumba event. May Zumba event tayo for our mga kababaihan. So, hinikayat natin all kababaihan groups sa iba't ibang lugar po in our province at maging bahagi nito ating Zumba competition. So, ayun po, bahagi natin. Last po, Go. Ayun po ating last Anilag Festival. Dahil po ito in-improve natin, mas pinagal natin, mas malaki po pa ang magagastos natin dito sa Anilag Festival. Opo, tumaas po ang budget natin dyan. But of course, very feasible naman na talagang mas pinalaki natin yung event. Pagka mas pinalaki niya, of course, talagang gastos. And of course, yung return of investment, of course, mas malaki. Basic naman yan sa negosyo. Kapag malaki investment mo, ang in-expect mo, mas malaki din ang return of investment. Ano po? So, at speaking about level up, nilakhan din natin ang assistance sa mga LGUs.
Dati po kasi ang assistance na binibigay natin sa mga LGUs ay 250,000. Diloble po natin, ginawa natin 500,000. Pero dapat salihan nila yung 3 major events po natin para ibigay natin yung maximum of 500,000. Kaya walang reason para sa mga LGUs na hindi makilahok dito at sumuporta dahil may assistance naman ng probinsya. And of course, kahit mapapaano siguro, meron naman silang pondo rin na hindi naman kalakihan ng mga gastos dahil meron nga po tayong assistance from the province of Laguna. And of course, ang ipinopromote naman natin dito pag sinabing Laguna ay kasama na yung kanila mismong bayan at kasama na mismo yung kanilang mga constituents na dapat talaga tulungan ng mga LGUs. So, kaya inaasahan po talaga natin na itong taong ito ay nahihigitan pa natin yung mga nakaraan natin kanila. Alright, thank you so much. That concludes to our 2024 Anilag Festival Press Conference. Maraming salamat po muli sa ating mga resource speaker, Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Rebanal, Honorable Governor Ramil Hernandez, Gobernadora Ruth Hernandez, and Ms. Pamela J. Peters. Ako po ay labis na nagagalak na ipaabot sa inyo ang aking paanyaya na makiisa, makisaya sa Anilag Festival 2024. Tara na sa Laguna! Halina't makisaya sa makulay na pagdiriwang ng Anilag Festival. Love Laguna! Walang